Good morning. This is another live for justice. For the poor, social justice ang tawag dito. Social justice is a kind of justice that is favoring the poor or the downtrodden. And its objective is to equalize the statuses of the poor or the underprivileged, at least to to move it up closer to the statuses of the rich. Yan po ang tinatawag na social justice. So in this case, uh, pupurihin natin si Mayor Rupi Biason dahil ginawa niya yung isang bagay that will give more in-laws for the downtrodden squatters of Muntinlupa na winasak ang kanilang bahay ng sheriff at sa utos ng ex-police na niyang siya nag-utos sa mga gwardiya diyan sa kilometer 62 West Service Road, Kupang, Muntinlupa City. At ito po ay 4 na beses na natin ito binlag at hopefully at ang aking gagawin sa ngayon ay magbibigay buhay sa mga pangarap kahit na nawasak na ng mga pangarap nito mga kapatid nating Maralita doon sa Acero Compound diyan sa may ICC kung tawagin or Immaculate Conception College o Church diyan sa sa Muntinlupa City. At 'yon po ay akin inumpisahan sa pagbabatikos kay Mayor Biason. Binatikos ko rin si Congressman Jaime Fresnedi sapagkat ang unang dating sa akin ay hindi sila tumutulong sa mga mahirap na mga butante pa naman nila, bumuto pa sa kanila na hindi man lang natulungan sa kanilang problema kasi may utos ang korte na wawasakin yung mga bahay nila. Ito po talaga ang masakit na kapalaran ng mga mahirap sa ating bayan. Kahit na meron tayong batas na tinatawag na ODHA, Urban Development and Housing, ay na nilabas yan bilang isang Republic Act 7279 na yan po ay inakda ni dating Senator Joey Lina. At yan po nagtanggal at nagbigay ng laban kahit papano. Yan ang pagbibigay ng social justice po yan. Pagbibigay ng ngipin kahit papano. Unang tapang sa mga mahihirap. Kaya dyan po hindi na squatter ang tawag sa kanila kundi informal settlers. At dyan po, kahit sabihin na natin na wala silang karapatan sa mga lupa na kung saan sila ay nakatirik ng bahay nila, kahit mawasakin pang bahay nila, pero may batas na nagsasabi, hep, kayo nga ang may-ari. Pero ganito muna, hindi ba kayo naawa sa mga Maralita? Kaya ito po ang utos ng Republic Act 7279 sa mga korte, sa local government units, mga gobernador, mga mayor. At kung sa pagkakataon na mayroon mang mangyari na may utos po ang korte na wawasakin ang bahay ng mga mahirap, ganito po ang mga dapat sundin. Kung hindi po ito masusunod, pwedeng makasuhan ng criminal case pati judge at makukulong sila pag hindi sila susunod dito. Ito po ang pinaka-importanting provision dyan ay ganito. Kung maglalabas ng demolition o ng utos o ng order o decision ng judge, kailangan bibigyan pa ng 30 days mula sa pagpalabas ng utos na makakaroon ng pagkakataon na makahanap ng relokasyon. At ang paghahanap ng relokasyon ay obligasyon sa batas ng mayor, ng National Housing Authority. At kung hindi nila matutupad yan, pwede silang tanggalin sa trabaho sa sala na grave misconduct. Pati ang judge, kung hindi gagalang dyan, ay pwede rin siyang tanggalin sa salang grave misconduct. So, ang grave misconduct po ay ibig sabihin po, trabaho na mali. At kung misconduct, kung simpleng mali lang, misconduct. Pero kung matinding pagkakamali at may kasama ng pagre-rebuild ng konsensya, yan po ay tinatawag na. O di kaya may corruption na nangyari.
tumanggap ng pera, halimbawa, kung sino-sino man official na hindi nakapatupad, siya mapaparusahan sa sala na tinatawag na grave misconduct. So ngayon, natutuwa naman ako at sa lecture ko ng lecture sa batas na ito at sa pagbibigay ng relokasyon, ang mayor ay mayroong 45 days para mabigyan ang mga ididemolish ng relokasyon. Kaya may kondisyon. Halimbawa, hindi makukuha kagad ng NHA sa mayor yung relocation. 45 days binigay. Tapos tingnan mo, 30 days ang binigay sa korte. Ano bang ibig sabihin? Bakit 30 days sa korte at 45 days sa mayor? Ibig lang sabihin, ang mayor may palugit siya hanggang 45 days makahanap ng relokasyon. At kung oras na hindi siya makahanap ng relokasyon kagad-agad, bibigyan nila ng financial assistance ang mga apektadong pamilya. Na kada pamilya may bibigyan po ng financial assistance na equivalent sa minimum wage sa panahon na mag-demolish, i-multiply mo sa 60. So kung ngayon, kung 600 pesos sa Metro Manila, times 60, that is 36,000 pesos kada pamilya. At maliban pa dyan, siyempre, meron na tayong mga tinatawag na mga protective and promotive social justice sa na binibigyan ng DSWD. Kaya entitled din sila mabigyan ng DSWD ng AX, Assistance to Individuals in Crisis Situations. At isa pa, may karapatan din sila ililista o enroll sa tinatawag na 4Ps. Yung tinatawag na pantawid, kung hindi ko lang, pantawid, pampamilya, o di kaya yan ang conditional cash transfers na tinatawag. So, tinitake advantage ko lang po ito, yung panahon na ito para magpapasalamat kay Ropi Biason, at least siya umaksyon. Si Presnedi ay hindi umaksyon. Kaya ikaw, Presnedi, sa sunod, ikakampanya ko na hindi ka na iboboto. At saka ito po, ang pangarap po ni Ramon Magsaysay ay natupad po dito sa tinatawag na Republic Act 7279. Ano bang sinabi ni Ramon Magsaysay bago siya namatay? Ito po sinabi niya. Those who have less in life must have more in-laws. Yan sinasabi. Hindi yan in-laws na bayaw, ha? Maraming bayaw. More in-laws. Hawaan natin ang palugit. So ngayon, ito po, ipe-play ko muna ngayon yung lecture ni Biason kung saan nilecturean yung ex-police na leader ng mga may-ari ata ng mga gwardiya at yung si Biason, yung mga sheriff. Ito po i-play natin. Pakinggan natin kung paano inaano ni Biason yung So, yan Yan. Uy, walang volume Dali. Ito, volumean muna natin. Sa what do we do now dito sa Ayan, nagsasalita si Biason. Nakaitim. Ngayon, ang point ko na lang is I'm not questioning that. I'm raising the point doon sa what do we do now dito sa mga human beings na nandyan ngayon sa property. Ngayon, natanong niya ang sheriff at saka yung ex-police na may-ari ng security agency, what do we do now sa mga biktima sa human rights? Kumbaga sa mga tao na ganito. Yun ang tanong ni Ropi Biason. Okay, pakinggan natin uli. Noon na ang conditions na kinalalagyan nila, nadatnan ko sa kanila doon, nakaupo sila sa tabi ng pader kasi yun lang yung medyo may konting lilig. Kaya dinidescribe niya, nakita niya, pinuntahan niya talaga yung mga biktima na walang bahay, nagigiba ang bahay nila. Naabutan niya na doon sumisilong sa mga kung may mga sa ilalim ng puno sa gilid ng pader. Kasi yun lang ang area sa lugar na yon na kung saan ay walang init kasi sobrang init talaga kahapon. Alas 9 pa lang pumunta na siya doon, hindi siya pumasok sa office niya. Pinuntahan niya yung mga squatter doon na giniba ang bahay.
Nung dumating ako, hindi nakabukas ang mga payong. Nung dumating ako at saka nila binuksan yung payong, pinapayungan pa ako. Sabi ko, wag niyo na akong payungan. Hindi naman ako nagpapapayong talaga. At kung hindi rin lang nakapayong lahat, ba't pa ako magpapapayong? O, kita mo, payong na lang ang pagsilong nila. Tapos, pinapakita ni Kwan, nagsasabi si Mayor Biason sa sheriff, ang reklamo ng mga tao ron, kahit na magpapayong sana sila, panlaban sa ulan, panlaban sa init, ay kinukumpiska ng mga gwardya yung mga payong, pati mga higaan nila. Wala nga silang bahay, giniba na nga eh. Pinutol pang So yung sinasabi nila sa akin na kahit buksan yung payong, hinaharas na sila. Ang nadatnan ko gano'n eh. Anong oras na yun? Mag-aalas 10, alas 9. Mataas ang sikat ng araw. So, I know for a fact na hindi nga sila nagbubukas ng payong kasi nung dinatnan ko sila, gano'n eh. At kung sinabi nila na sila ay hinaharas pag binubuksan ng payong, forgive me, pero nabibigyan ko tuloy ng paniniwala kasi yung nadatnan ko eh. Oh, yan ha. Kinaklaro na talaga si sheriff na naniniwala sa mga nagrereklamo. Kasi pagdating niya, sa takot nila na makukuha ang payong nila, hindi sila nabukas payong kahit mainit. So, sa awa na rin ni Mayor Ropi Biason, hindi na rin siya nagpapayong. So, kaya ang point ko kanina sa questions, dahil ang sinasabi nila na ang enforcer doon ay yung security guard named Reyes, sinasabi nila yan ang naggagawa niyan sa amin. Kaya ang tanong ko, sino nagbigay ng instruction sa kanya? Diba? Kasi ang mga ganyan, security guards, men in uniform, ang galaw niyan ay kung anong instructions ang binigay ng superior. Alam ko kasi military ang tatay ko eh. So when we talk about chain of command, alam na alam ko yan. You are a colonel, no? Colonel? From what service? PNP. Alam niyo dapat yan. So ang sinasabi nila, ang nag-e-enforce yung security guard. So kaya ang gusto ko malaman, ano ang instructions na binigay sa kanya and who gave that instruction? Again, chain of command. Kaya tinatanong ko yung ground commander. Kasi may ground commander dapat yan. At yung ground commander is answerable to somebody higher. And that somebody higher is answerable to somebody higher. Yun ang tinetrace ko. And you being the security consultant, I am assuming na you are part of that chain of command. O, yung sinasabi ko, security consultant din ng police. Kasi pag may nangyari doon, doon ako pupunta ngayon ng direksyon. Pag may nangyari doon, yung nakita ko matanda, no, sumalubong pa sa akin, natalisod pa dahil puro rubble yun nandun, kaya natatayuan nila. Kung nahulog siya noon, si Mrs. Parubelia, every day, nasa after doon, pupunta po yun sa guard post, doon po uupo yun, pupunta yun doon. Every day po yun doon. Hindi po siya yung 24 hours nandun. Lagi po siyang pumunta. Lagi pong kinoconvince namin na that does not make the situation better. Kasi ibig sabihin nun, lumalakad-lakad siya. And my point na sasabihin ko kanina, nung dumating ako, nung tumayo siya, natalisod, munti ka nahulog, every time she walks to the guard, nandun yung threat, yung ano na yun, risk na yun. Eh kung nahulog siya at puro rubble yun, nabagok ang ulo, who will take responsibility? Can you answer me that? Who will take responsibility kung may nangyari dyan sa mga taong nandyan ngayon? Oh, direkturan sila ng gusto ni Ropi Biason ah. I don't know the health condition of those people. Sa init na nakabilad sila, exposed to the elements, kung nag-high blood pressure, inatake sa puso, who will take responsibility? Because they do not want to be in that position. Ayaw nila na nandun sila sa kalagayan na yun. But somebody is allowing them to be in that position. That now becomes my concern. That's my concern. Alam ko may court order ito. Alam ko ang rights ng may-ari. But we're not talking about human lives here. Kaya nag-i-intervene ako. Alam niyo naman, di naman ako nangialam dyan. Eh. Kahit na sinasabi ngayon na tumanggap ako ng pera mula sa inyo. Kaya nyo nagagawa yan. Direkturan kayo. Maayos si Ropi Biason matapos ang binira ko siya na binira. Nag-i-intervene. Ako, on my own, tinignan ko. Wala, unannounced ng pagpunta ko doon kanina.
I wanted to see for myself what is the condition. And yun ang nadatnan ko. So I want that to be settled. I want that to have a closure. Bago tayo gumalaw doon sa ibang mas malaking lugar. Okay ha? Salamat po, Ropi Biason, at nakialam ka. Yan po ang aking pasalamat sa iyo. At maayong aga, no? Hello, nawala ng pangalan ang mukha ko sa kwan. Sa ano ba ito nangyari? Bakit nawala ang mukha ko? Ano ba ito? Oh, nawala ang mukha ko eh. So anyway, siguro wala akong ano ba ito? Okay lang, hindi bale. Okay, at least tapos na ako. Immortal shout out at Argo, hello. Tapos Cesar Hugar, maayong bayong aga. Dira sa South Cotabato. Sa liwat, sa ulitin. At paki ano na lang ito, paki-share na lang.